Matigas ko nang pababain niya ako sa kanyang kotse. Nasa harapan na kami ngayon ng ospital at nauna na rin siyang lumabas sa akin. Nauna siya para alalayan ako lumabas, ngunit ayoko naman lumabas. Ayokong gawin ng paternity test. Hindi mo naman anak to. Napahalukip-kip ako sa kanyang harapan. Napansin kong sinapon niya ang kanyang noo. Para bang naiinis sa inaasal ko. Sinasadya ko to para hindi matuloy ang paternity test. Hindi ko hahayaan na magtagumpay si Chang sa masamang balak nito. Bakit kaya mga bata ngayon ang titigas na ng mga ulo? Excuse me, ako bang pinaparinggan mo? Is there anyone else here? Hindi na ako bata para malaman mo. Marunong na ako sa lahat, no? Bahagya siyang natawa. Of course, you know. Especially when making a baby. Right? Nagtaasan ang mga kilay ko sa sinabi niya. Lasing ako noon. Then may nangyari sa atin. Dahil nga pareho tayong lasing. Bahagya siyang natawa. Hindi ko malaman kung ano ang dahilan ng mga pagtawa niya. Finally, sinabi mo rin sa akin ng totoo. Ako nga ang ama ng batang yan. As far as I remember, you're a virgin. Nanlaki na lamang ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko sabihin sa kanya na may nangyari sa amin. Nakalimutan ko dahil nadala ko sa mga tanong niya. Nawala ako sa sarili ko. Ngayon, paano na? I still remember how you screamed that night when I first entered you. Dagdag pa na sabi niya na mas lalong nagpalaki sa aking mga mata. Naalala niya ba? Naalala niya ang gabing iyon? Sino ba naman kasi ang hindi mapapasigaw kung masakit? Hindi ko akalaing malakas palang sumigaw at maingay ang bata pagdating sa kama. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Hindi na ako bata. Bata ako, ano ka naman? Gurang, matanda, mahina, uugod-ugod, o di kaya hindi na makatayo, na overage na? Inis na tanong ko sa kanya. Mukhang napikon ko yata siya dahil sa pangungunot ng noo niya. Sige lang, mapikon ka. Total, totoo naman mga sinabi ko. Stop saying that. Tila naiinis na saway niya. Bakit? Na-real talk pa kita? Kung hindi ka ba naman uugod-ugod, edi sana nakarami ka ng rounds, di ba? Hindi ko inaasahang kakabigin niya ang bewang ko kaya napatingala ako at siya naman itong napayuko. Hindi ko akalaing maglalapat ang aming mga labi. Nanlaki ang mga mata ko nang madama ang malambot nitong mga labi at naamoy ko naman ang napakabango niyang hininga. Hindi ko akalaing mapapapikit ako ng wala sa oras. Ang sarap niya palang humalik. Nakakadala at talagang mapapapikit ka sa mga hagod ng kanyang malambot na labi. Para tuloy akong hinihele dahil nakalimutan ko ang lahat. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata nang maramdaman kong unti-unting naghihiwalay ang aming mga labi. He grinned. Patikim pa lang yan. Nabigla na naman ako nang muli niyang kabigin ang bewang ko kaya mas lalong naglapit ang aming mga mukha. Nakatitig siya sa aking mga labi. Ganoon din naman ako. Nakatitig sa mapula at manipis niyang labi na hugis puso. Dinaig pa yata nito ang labi kung walang hugis. Grabe naman ang gurang na to. Kaya naman pala ang sarap niyang humalik. Ganito pala kaganda ang labi niya. Nakakaakit halika ng mga labi niya. Naramdaman ko mas dumiin ang paghapit niya sa bewang ko. Para bang hahalikan na naman niya ako. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Once I found out that I was really the father of the child, you won't be able to escape from me anymore. You'll be mine. You're mine, young woman. Napaawang na lang ang labi ko. Ay, bakit hindi maalis sa isip ko ang halik na yun? Paikot-ikot na ako sa kama ko. Hindi ako makatulog. Grabe yung resulta ng mga halik ng gurang na iyon. Hindi ako makatulog at hindi rin ako mapakali. Paulit-ulit na nagpa-flashback sa isip ko ang halik niya. Ang hagod ng labi niya. Mababaliw yata ako. Diyos ko, patulugin niyo naman ako! Sigaw ko dalabang habang nakatingala sa kisame. Wisit na lalaking iyon. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon kanina nagpresenta na siyang ihatid ako. Hindi niya na pinagpalitan pa ang paternity test. Hindi ko alam kung bakit. Baka naniwala na talaga siya ang ama. Pero ang sabi niya kapag napatunayan niyang anak niya nga itong pinagbubuntis ko ay wala na raw akong kawala sa kanya. Asa siya. Hindi niya ako madadala sa karisma niya. Porke ba't pumayag akong mahalikan niya kanina ay magpapadala na lang ako sa kanya? Hindi niya mapapatunayang siya ang ama ng batang dinadala ko. Hindi ako aamin. Wag kang aamin. Bianca. Ilang beses akong bumangon sa kama at pabalik-balik naman sa banyo.
Hindi pa rin ako makatulog. 2:00 na pala ng madaling araw ngayong sinulyapan kong orasan. Naalala ko tuloy si Chang habang nakaupo sa plastic chair dito sa kusina. Nakatulala habang kaharap ko naman ay ang plastic table. Mabuti na lang hindi na pumunta pa dito si Chang. Akala ko kasi guguluhin niya pa rin ako at kukulitin na dapat matuloy ang kasal. Mukhang sumuko na yata dahil wala naman siyang napatunayan na si Mr. David talaga ang ama na ipinagbubuntis ko. Sa wakas, humikab na rin ako. Mukhang dinadalaw na ako ng antok. Bumalik na lamang ako sa kwarto at tumiga sa kama. Ilang minuto lang, nang ipikit ko ang aking mga mata ay nakatulog na din ako. Nagising ako sa sunod-sunod na kalabog sa pinto para akong naalimpungatan. Naniningkit ang aking mga mata sa antok. Ayoko pang bumangon ngunit yung kumakatok sa pinto'y parang wala yatang balak na tumigil. Sino ba kasing bisita ko sa oras na ito? Binalingan ko ang orasan na nasa ibabaw ng mesa dito sa kwarto ko. Ganoon na lamang ang palalaki ng mga mata ko nang makitang 10:00 na pala at magtatanghali na. Napabalikwas na lamang ako ng bangon. Paulit-ulit akong napapahikab dahil sa antok. Buti na lang wala akong pasok ngayon. Tama-tama, day off ko. Nakalimutan ko rin yung mga kumakatok sa pintuan ng bahay ko. Bumaba ako sa kama para pagbuksan ng pinto. Baka kasi yung may-ari na naman ng bahay at naniningil na naman ng renta. Masyado pa namang maaga para maningil. Hindi na nga ako nakapaghilamos at hindi na rin ako nakapagpalit ng pantulog ko na manapis na sando at backpack short. Ganito ako matulog, kulang na lang magubad ako. Hindi ako sanay na mahaba ang suot ko, parang naiirita ako. Nandyan na! Sagaw ko at nagmamadali ng tinahak ang pinto. Nang buksan ko ito ay iba pala ang mabubungaran ko. Hindi pala yung taong inaasahan ko. Hindi pala may-ari ng bahay kundi si... Mang Finn? Takang-taka na sambit ko. Ano ang ginagawa niyo dito? Buong pagtataka ko. Hindi kaya kakausapin niya na ako dahil tatanggalin niya na ako? Nalaman niya na kaya na buntis ako? Hindi ako nag-iisa, Bianca. May kasama ako. Bumaling ito sa likuran niya. Sino ho? Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumambad sa aking harapan ang lalaking hindi ko inaasahan na makikita ko. Ngayon dito pa mismo sa bahay ko, si Mr. David. Anong ginagawa ng gurang na to dito? Hindi lang si Mr. David ang nandito sa bahay ko dahil may isa pang babaeng nagpakita sa akin at hindi ko ito kilala pero alam kong mayaman ito dahil napupuno ito ng alahas sa katawan at mukhang mga gold pa. Napansin kong nakatitig si Mr. David sa akin at tsaka nagbaba ito ng tingin sa dibdib ko hanggang sa bumaba pa sa mga hita ko. Natampal ko na lamang ang noo ko nang ma-realize ko ang suot ko. Manipis nga pala ang sando ko at naka-backpack short pa ako. Sobrang nakakahiya. Teka lang po. Wala sa sariling, isinarado ko na lang ang pinto dahil sa kahihiyan. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto ko. Narinig ko pa ang pagtawa ng isang Mr. David pagkatapos kong maisarado ang pinto. Tila ba nang aasar pa ito. Naganap ako ng t-shirt ngunit short pa rin naman ang suot ko. Hindi lang katulad kanina na backpack short na. Kaagad din akong bumalik para buksan ang pinto. Sobrang nakakahiya. Nawala ako sa sarili ko kaya naisarado kong bigla ang pinto. Parang wala na akong mukha na may papakita sa kanila dahil sa ginawa ko. Baka naman umalis na sila. Nang buksan ko ang pinto ay nandito pa rin naman sila. Hindi sila umalis. Ano kayang sadya nila? Bakit kasama pa si Mang Finn? Pasensya na. Pilit ng ngiti ang ibinigay ko at saka nilakihan ang awang ng pintuan. Pasok po kayo. Tuloy-tuloy silang pumasok sa loob habang ako'y nasa kanilang likuran, nakasunod din. Uupo ko kayo. Ano ko sa kanila sa sira-sira kong sofa sa sala. Nakakahiya. Alam ko mga bigatin ang mga taong ito. Mang Finn? Pasimple kong siniko si Mang Finn kahit paano kasi nakakabiruan ko ito. Anong kailangan nila sa akin? Pasimple kong bulong kay Mang Finn. Hindi ka agad ito nakasagot. Napansin kong bumaling sa akin si Mr. David at ang isa pa na babaeng kasama nila. Medyo may kaedaran na ito at kamukha ni Mr. David. Hindi naman siguro ito nanay niya. Anong dahilan naman bakit isinama niya ito dito? You must be Bianca? Tanong ng ginang sa akin. Marahan akong tumango. Ako nga ho. Ano pong kailangan niya sa akin? Ano ko si Harold? Sagot niya kaya naman paawang ang labi ko. Binalingan ko sa Mr. David na ngayon ay nakatingin din sa akin. Kaagad ko namang ibinaling muli sa nanay ni Mr. David ang aking paningin. Ano ang kailangan niyo sa akin? Kinakabahan na ako.
My son will tell you why we are here. Sagot niya tsaka binalingan na si Mr. David. Ganoon din naman ako. Lumakas ang kabog ng dibdib ko na magtama ang aming paningin ni Mr. David. Do you remember what I told you yesterday? I will find a way to find out the truth. And I saw Mrs. Finn, the manager of the hotel where we were both there. And also, I reviewed the hotel CCTV. You are the one who entered my room, so it is possible that you are the girl I had sex with that night. Napaubo na lamang ako sa mga sinabi niya. Nahihiya ako. Hindi ba siya nahihiyang sabihin iyon ngayong nandito ang mommy niya kaharap namin? Pwede naman namin pag-usapan ito ng kabilang pero bakit nagsama pa siya ng iba? Ano to? Pamamanhikan? Kung talaga si Harold ang ama ng batang dinadala mo, Iha, hindi ko hayaan ang apo ko na walang kagigis na ama. Ho? Ano ang ibig niyo sabihin? Mary, my son, Harold is not getting any younger. I also want him to have a wife. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Pumayag ka na, Bianca. At saka sabihin mo ng totoo. Huwag mo na itanggi na hindi si Mr. David ang ama na pinagbubuntis mo. Sabi sa akin ni Mrs. Finn. Makakapagsinungaling pa ba ako kung dala niya na lahat ng ebidensya na siya ang ama ng batang dinadala ko? I'm waiting for your answer, Miss Bernido. Bigla namang nagsalita si Mr. David. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon ko. Magpapakasal ba ako sa lalaking ito? I changed my mind. Hindi ko naiintayin pa ang sagot mo. Whether you like it or not, you are coming home with me now. I don't want you to live here while you are carrying my own child. Haba, talagang nakapagdesisyon na siyang mag-isa. Magpasalamat ka, Mr. David, at kasama mo, mommy mo at si Manager Finn. Dahil kung hindi, talagang tinadyakan ko na ang itlog ng gurang na ito. Totoo bang aalis ka na, Bianca? Halos hindi makapaniwala ang may-ari ng bahay nang magpaalam ako sa kanya. Hindi ako sumama kahapon kay Harold at hindi naman niya ako napilit. Kung nagdesisyon siya para sa akin, syempre may desisyon din ako para sa sarili ko. Oho, Aling Dida. Saan ka pupunta? May malilipatan ka na ba? Buntis ka pa naman. Mabuti na lang wala si Aling Dida dito kahapon. Hindi niya nakita sila Harold na pumunta dito sa bahay. Kapag nagkataon kasi baka magsusumbong pa ito kay Chang. Meron ako malilipatan, Aling Dida. Huwag ko kayong mag-alala. Kailangan ko kasi lumipat sa mas mura kasi nga po manganganak na ako. Pwede ko namang babae ng renta mo dito kapag gusto mo. Hindi na ho, Aling Dida. Sige, kung hindi na talaga kita mapipigilan, mag-iingat ka sa bago mo malilipatan. Salamat, Aling Dida. Umalis na rin naman na si Aling Dida habang ako'y nagpatuloy na lamang sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Sabi ko kasi ngayon niya ako sunduin. Baka mamaya ay nandito na ang lalaking iyon. Napalingon ako sa pintuan nang makarinig ako ng mga katok. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Para bang kinakabahan ako ngayong alam kong si Harold na ang nasa labas ng pinto. Alam kong siya na ito. Kinakabahan ako kapag kaharap siya. Iba kasi ang hatid ng kagwapuhan niya kapag nagsasalita siya. Ewan ko ba sa gurang na iyon? Basta, gurang na pero ang gwapo at ang lakas pa rin ng apil. Buisit na gurang. Ginugulo niya lang naman ang isipan ko. Baby, ang daddy mo na yata nasa labas ng pinto. Bubuksan ba natin siya o hayaang manakit yung kamay niya sa kakakatok? Napangiti na lamang ako nang bigla kong kausapin ang baby kong nasa loob pa lamang ng tiyan ko. Bianca? Bianca, buksan mo itong pinto! Ganun na lamang ang pagkadismay ako nang makarinig o marinig ang boses ni Katie. Ano naman kayang ginagawa ni Katie dito? Akala ko pa naman si Mr. David na yung kumakatok sa pinto. Masyado ba ako excited na makita ang lalaking iyon kaya ina-expect kong siya na ang dumating? Mabigat kong inihakbang ang aking mga paa para pagbuksan si Katie. Anong kailangan mo? Walang gana na tanong ko sa kanya nang tuluyan ko na itong mapagbuksan. Nabalitaan ko nangyari dito kahapon. Kinikilig na sabi nito. Nangunot na lamang ang noo ko. Anong nabalitaan mo? Nabalitaan ko na pumunta raw dito si Mr. David kasama ang mommy niya. Saan mo naman nabalitaan yan? Sus! Sa mga kasamahan ko bilang rumatandaan. Usap-usapan kaya doon sa hotel na pagmamayari ni Mr. David. Ang sabi, na manihikan raw si Mr. David sa babaeng nabuntis niya. Wala na ako ibang naisipan na babaeng nabuntis niya kundi ikaw lang. Totoo ba? Namanhikan si Mr. David dito kahapon? Hindi pa man ako nakakasagot ay ibinaling na ni Katie ang paningin sa mga gamit ko na nasa sala. Nakaimpake na. Totoo nga?
Halos magtatalo naman itong si Katie na makonfirm na totoo nga ang nabalitaan niya. Bigla na lamang niya akong niyakap. Ewan ko ba, niyakapin niya ako sa tuwa o niyakap niya ako dahil wala lang? Oh my God! Magsasama na kayo sa iisang bubong ni Mr. David! Halos, tili niya at halos mabingi naman ako sa lakas nito. Ali, ana-ana na ba, Des? Nabigla na lamang ako sa itinanong niya kaya kaagad kong tinakpan ang bibig niya. Pigilan mo nga yung bibig mo! Baka mamaya marinig ka na lalaki yun. Ano bang pinagsasasabi mong ali, ana-ana? Hindi mangyayari yun, no? Sus, hindi daw. Ano pa nga bang gagawin ng isang lalaki at babae sa isang bahay? Magtititigan lang? Magdadasal kayo buo maghapon o buo magdamag? Siyempre, hindi papayag nun si Mr. David. Makalapain ka na nun pagkaapak mo pa lang sa bahay niya. Tumigil ka nga dyan, Katie. Ang bastos ng bibig mo, ah. Iniwan ko na lamang ito at bumalik sa mga iniimpake kong gamit. Tulungan na kita, Beshi. Kaagad naman na sumunod si Katie sa akin. Tapos na, hinihintay ko na lang si Gurang. Gurang? Sino pa ba? Umawang ng malaki ang bibig ni Katie. Kung makagurang ka naman kay Mr. David, parang hindi ka umungula. Sinamaan ko kaagad ng tingin si Katie. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako umungol. Napaaray lang ako sa laki ng latigo niya. Ngayon, masaya ka na? Namewang ako sa kanyang harapan. Sana all na lang ako nito. Huwag mo nang pangarapin yung malaki. Masasaktan ka lang. Paalala ko sa kanya. Mas gusto ko pa rin yung masasaktan ako. Yung mapapasabunod ka sa bedsheet at mapapaungol ka ng malakas. Makahulugan kong tinignan si Katie. Tumahimik ka na nga. Kung ano-ano lumalabas niya sa bibig mo. Nagtawanan kami. Habang nagtatawanan kami, bigla na lamang na may kumatok sa pintuan. Sabay kaming napalingon ni Katie. Prince Charming mo, nandyan na. Bigla na lamang akong tinusok ni Katie sa tagiliran gamit ang kanyang daliri. Buksan mo na. Nagawa pa ako itulak ni Katie. Napatayo na lamang ako para buksan ang pinto. Natigilan ako ng mabungaran ko ay hindi si Mr. David, kundi dalawang lalaki na hindi ko naman kilala. Naka-black polo, pants at sapatos naman ang mga ito. Bakit pa parang nadismaya ako nang makitang hindi si Mr. David ang nasa harapan ko? Anong kailangan niyo? Kami hong pinadala ni Mr. David para sunduin kayo, ma'am. Sagot na isang lalaki. Bakit hindi siyang pumunta dito? Nagawa ko pa talagang taraya ng mga ito. Hindi ho namin alam ang dahilan, ma'am. Gusto niyo ho bang tawagan namin si Mr. David para itanong ang katanungan niyo? Ha? Hindi na. Kaagad napigil ko. Pumasok muna kayo. Hindi na ho, ma'am. Dito lang ho kami sa labas. Hihintay na po namin kayo dito. Sigurado kayo? Sigurado po, ma'am. Piling nga pala ni Mr. David, huwag na raw ko kayo magdala ng maraming gamit. Gusto kong dalhin lahat ng gamit ko. Kayong bahala, ma'am. Basta, nasabi po namin sa inyo ang bilin niya. Okay. Pumasok na lang ulit ako sa loob. Naiwan sila sa labas. Ayaw naman nilang pumasok. Puno ng pagtataka at katanungan ng mga mata ni Katie na salubungin ako. Sino yung dumating? Si Mr. David ba? Bakit hindi mo pinapasok? Mga bodyguard niya. Ay, hindi si Mr. David ang magsusundo sa'yo? Busy yata. Hayaan mo na. Mas gusto ko rin naman na huwag mo na siyang makita. Bakit malungkot yung boses mo? Namimiss mo siguro, no? Expected mo siguro na siya yung susundo sa'yo pero iba pala. Na-disappoint ka, no? Hindi, no? Aminin mo na. Denied ka pa halata naman. Mabilis talaga tayo makalimot sa taong naloko sa atin basta super guwapo yung pumalit. Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo ba naintindihan? Niloko ka nga ni Edward pero may pumalit naman na sobra pa sa kanya. Walang kalahati yung ex mo sa kapugian ni Mr. David, no? Bigla tuloy ako napaisip. Totoo ba talaga ang kasabihan kapag may nawala, may darating na kapalit at sobra pa? Nakalimutan ko na si Edward. Pinaalala mo pa. Sorry naman, wala namang kwenta yung ex mo. Huwag mo nang banggitin pa ulit ang pangalan ng lalaki yun. Nakalimutan ko na nga, pinaalala mo pa. Okay, fine. Tulungan mo na lang kaya ako. Bakit ba kasi hindi mo pinapasok yung susundo sa'yo? Di sana sila nagbubuhat ditong palabas ng bahay mo. Nang makita naman kami ng dalawang bodyguard na susundo sa akin ay kaagad naman kaming tunulungan. Sila na nagpatuloy sa paghakot ng mga gamit ko. Kamalas-malasan pa nga dahil nakita pa kami ni Aling Dida. Baka magtaka ito dahil dalawang lalaki ang sumundo sa akin. Baka mamaya magsumbong pa ito sa tiyahin ko.
Wag mo sasabihin sa nanay mo to, Katie ha. Alam mo naman yung nanay mo. Magkumari sila ni Chang. Oo na, di ko sasabihin kay nanay ito. Mabuti naman. Natatakot kasi ako na baka malaman ni Chang ito. Sigurado akong hahanapin niya si Mr. David at baka hingian pa niya ng pera. Kilala mo naman yung tita ko, masyadong sabik sa pera. Bakit kaya sabik sa pera yung tiyahin mo? Bakit kaya hindi na lang siya masabik sa Jumbo Hotdog? Wala naman siyang asawa eh. Uy, bunganga mo. Tumawa lang si Katie. Bibig talaga ng babaeng ito hindi mapigilan kung ano-anong lumalabas. Wala naman siyang boyfriend pero kung makapagsalita akala mo'y marami nang dumaan na lalaki sa buhay. Sasama ka ba? Binalingan ko ulit si Katie pagkatapos maayos sa mga gamit ko sa loob ng van. Marahan lamang itong umiling. Palpa ako sa love story mo. Uuwi ako ngayon sa bahay. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Huwag mo sasabihin sa nanay mo ang paglipat ko ito. Sure na sure. Nag-thumbs up naman ito sa akin. Sumabay ka na lang. Hindi na, Bessie. May dadaanan pa kasi ako. Good luck ha. Ikwento mo sa akin yung ana-ana nyo. Pabulong na sabi ni Katie sa akin. Sura ulo ka talaga. Natawan na lamang ito. Tayo na ho, ma'am. Tawag sa akin ng isang lalaking sumundo sa akin. Tuluyan na rin ako nagpaalam kay Katie. Kahit naman pilitin ko sumabay na lang sa akin ay ayaw pa rin niya. Kaya wala na rin ako nagawa. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. Ano naman kaya magiging buhay ko ngayon kakasal ako kay Mr. David? Ma'am, ayos lang ho ba kayo dyan? Baling sa akin ay isang lalaki na nasa unahan katabi ng driver. Oo. Ayos lang ako. Hindi ko napigilan na ipikit ang aking mga mata. Dinalaw ako ng antok. Hindi na naman kasi ako nakatulog kagabi sa kakaisip sa mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Nagising ako sa may hinang kalabit sa braso ko. Pasensya na ho, ma'am. Ginising na namin kayo. Nandito na ho kasi tayo. Napabalikwas ako mula sa aking pagkakaupo at kaagad na ibinaling ang paningin sa labas. Ito na kaya ang bahay ni Mr. David? Bahay ba ito ni Mr. David? Hindi ho, ma'am. Ito po ay bahay ng magulang ni Mr. David. Dito po kasi muna kayo pinadiretso ni Mr. David. Wala pa raw kasi siya sa bahay niya. Ganun ba? Inalalaya nila akong lumabas. Nasuyod ko ng tingin ng paligid. Napakalawak ng front yard. Sa kabilang side ay kitang-kita ang pool. Sa front naman ng bahay ay may lion fountain. Para naman akong nasa pasyalan. Dito po tayo, ma'am. Sumunod na lamang ako sa dalawang lalaki. Bitbit na nila ang iba kong mga gamit. Kinakabahan ako. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga na lang bago tuluyang pumasok sa malaking pintuan. Huwag ka mo, Bianca! Nagulat na lamang ako nang marinig ang boses ng mommy ni Mr. David. Hindi ko pa alam ang pangalan niya. Paano ko kaya tatawagin ito? Ma'am na lang siguro itatawag ko sa kanya. Salamat po, ma'am. Napayuko na lang ako. You are going to be my son's wife, so you should call me mommy. Ho? Kung naiilang ka, pwede mo akong tawaging mama. Mas okay po yung mama. Nakangiwing sabi ko. Walang problema sa akin. Hi, Mom. Bigla na lamang lumapit ang isang babae sa ginang at saka ito humalik sa pisngi. Alis ka? May project kasi kami ni Ashley, Mommy, na dapat tapusin. Kaya naisip ko na doon na lang namin tatapusin sa bahay nila Ashley. Sige. Huwag ka masyado magpapagabi. Tsaka nga pala, sabihan ka. Magiging asawa na siya ng kuya mo. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kasing edad ko lang din yata ito. Nagtagal ang kanyang paningin sa bukol ng tiyan ko. Really, Mo? Kala ko pa naman sa Ashley yung pakakasalan ni kuya. Edas, tumagdas na siya ni kuya. Ashley? Sino naman kaya yun? Hindi ka agad nakapagsalita ang ginang. Alis na ho ako. Tuluyan na nagpaalam ang babae. Mukhang Estabera. Tinignan nga lang ako mula ulo hanggang paa at saka ito nagtaas ng mga kilay. Sa Irish, kapatid ni Harold. Tsaka palang sinabi ng ginang ang pangalan nito nang tuluyan na itong nawala sa aming paningin. Irish pala ang pangalan ng babaeng iyon, mukhang mataray. Gusto mo na bang magpahinga or nagugutom ka? Gusto ako. Ang totoo'y kumakalaman sikmura ako, nahihiya lang ako. Sigurado ka? Tumango na lamang ako. About sa wedding. Hindi ko alam kung ano mas prepare ni Harold. Sa church ba or sa... Pwede po bang patago na lang yung kasal namin? Pinutol ko na kaagad ang pagsalita ng ginang. Hindi pwedeng i-announce sa publiko ang kasal namin dahil malalaman ito ni Chang. Tiyak, susugod kaagad iyon. Bakit naman?
Puno ng pagtataka na tanong nito sa akin. Gusto ko lang ho na walang makakaalam sa kasal. Mas prepare ko ho kasi yun. Si Harold ang kausapin mo about yan. Siya kasi itong magpapakasal at syempre, isang beses lang mangyayari sa buhay ng anak ko ang kasal. Kaya hindi ko alam ano magiging desisyon niya. Kakausapin ko na lang ho si Mr. David. Sige. Gusto mo na ba magpahinga? I'll take you to your temporary room. Sige po. Inihatid nga ako ng ginang sa magiging kwarto ko. Ang laki, para isang buong bahay ko or sobra pa. Mga 2 bahay yata ang pagsasamahin para mapantayan sa laki ang kwarto na ito. Salamat po. Ayos ka na ba sa kwartong ito? Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Hahanapin kita ng iba. Ayos na ako dito. Sige, mayuman na kita. Mamaya-maya lang din ay nandito na si Harold. Nang banggitin ng ginang ang pangalan ni Harold, ay kaagad na kumabog ang dibdib ko. Parang may kung ano sumabog sa loob ng katawan ko. Tuluyan ang lumabas ang ginang kaya naman ay inilibot kong paningin sa kabuuan ng kwarto. Inilibot ko na rin ang sarili. Pumunta ako sa banyo at bumalik sa kama. Hanggang sa maisipan kong maglinis na lamang ng katawan. Inabot na ako ng antok. Nandito na rin ang mga gamit ko at syempre ang mga pantulog kong hindi dapat mawala kung saan man ako dapat ay kasakasama ko. Ilang minuto lang ako nagtagal sa banyo. Ang sarap sanang magbabad sa bathtub kaso gabi na. Nagbihis ako ng nakasanayan kong pantulog na backpack short at manipis na puting sando. Hindi na rin ako nagbra. Hindi naman siguro pupunta pa dito sa Mr. David. Pinagmasdan ko ang aking mukha sa harapan ng salamin. Nagsuklay ako ng buhok at naglagay ng lotion sa katawan. Nagpabango na rin ako. Pakiramdam ko masarap ang tulog ko ngayon. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam ng naka-aircon. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi ako makatulog sa bahay dahil sa sobrang init. Ngayon naman sobrang lamig. Nasa ganong eksena ako na makarinig ng mga hakbang papalapit sa kinaroroonan ko. Nakaramdam muna ako bago ko tuluyang hinarap ito. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makitang si Mr. David ang nasa harapan ko. Bakit hindi man lang kumakatok ang lalaking ito? Hindi ko man lang namalayan ang pagbukas niya ng pinto. Kaagad naman sinakop ng kanyang gamit na pabango ang kabuuan ng kwarto. Nakakaadik yung kanyang pabango. Napansin ko sinuyod niya ng tingin ng kabuuan ko, mula ulo hanggang paa. Naalala ko pa ang suot ko. Kaagad ko tinakpan ang dibdib ko gamit ang mga kamay ko. Naka-cross arms ako sa harapan niya. Bahagya siyang napangiti at lumitaw naman ang mapuputi at pantay niyang mga ngipin. Napakagwapo niya lalo na kapag ngumingiti. Diyos ko naman, ano ba naman ang lalaking ito? Ayaw na ayaw kong ngumingiti ito sa harapan ko. Parang mahuhulog ang panty ko. Akala mo crush ng campus o di kaya crush ng bayan kung makangiti. Ako lang naman itong kaharap niya. Impaktong to, makangiti, wagas. Anong ginagawa mo dito? Nautal na tanong ko. I'm just checking if you're okay. Pati ba naman boses nito nakaka-addict din? Ang sarap sa pandinig. Napansin ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Siguro pinagnanasaan mo ako, no? Tumalikod ka nga muna. Why? Nakikita mo ba suot ko? Ano sa tingin mo yung nakikita mo? Mas lalong lumapad ang kanyang mga ngiti. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Hindi ako nagnanasa sa babae lalo na sa bata pa na katulad mo. Hihintayin ko na lang matapos ang wedding natin bago kita pipitasin. Ano? Pasinghal na sabi ko. Hindi ko nga alam kung bakit nilapitan ko pa ito. Nakalimutan ko na nga ang suot ko. Kaya pala nakatitig na naman ito sa akin. Titig na titig at nakaawang pa mga labi. Para bang namamangha sa kanyang mga nakikita. Nabigla na lamang ako nang hapitin niya ang bewang ko. Naglapat ang aming mga katawan. Kaya naman ramdam na ramdam ko ang bukol sa loob ng kanyang pants na ngayon ay sumusundot na sa aking puson. Akala ko ba hindi mo ako pinagnanasahan? Ano yung bumubukol sa loob ng pants mo? Nakatingalang tanong ko sa kanya with confident. Kagad naman siyang lumayo sa akin. Sunod-sunod na lamang siyang napalunok at kagad na tumalikod sa akin habang sapong bumubukol sa kanyang pants. Next time, huwag ka na magsuot ng ganyan. Ang nipis na sando mo at wala ka pang bra. Bakat pa yung nipples mo. Kagad naman ako napakross arms ng bulgaran niyang sabihin iyon sa akin habang nakatalikod. Kasunod noon ang kanyang pagtikhim. Third person's POV. Oh, kuya? Ano nangyayari sa'yo? Bakit pawis ka? Para ka namang nakapagkarera. Nagulat na lamang si Harold nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ng kapatid niyang sa Irish. Hindi kaagad siya nakasagot. Kalalabas niya lang kasi sa kwarto ni Bianca.
Pinapawisan din siya ng malagkit nang makita niya ang ganoong ayos ng dalaga. Bakat na bakat kasi ang mga utong nito sa suot nitong white sando at maging ang pagitan ng mga hita nito ay humuhulma din sa suot nitong shorts na halos singit na ang nakikita. Kuya, untag ni Irish. Wala to. Wala? Pasimpleng tinignan ni Irish ang pintuan ng kwarto na pinanggalingan niya. Kunwari ka pa kuya. May nangyari sa inyo ng babaeng pinakilala sa akin ni Mommy kanina, no? Nandyan ba siya sa kwarto na iyan? Wala nangyari sa amin. Sadyang pinapawisan lang ako. Dinoy ka pa, kuya. Pangasar ni Irish sa kanya. Akala ko ba si Ashley yung gusto mo? Si Ashley pa naman ang gusto ko para sa'yo. Hindi ang babaeng yan. Napanguso si Irish habang inirapan pa siya nito. Hindi na mangyayari ang gusto mo, Irish. Seryosong sagot niya at saka tinalikuran si Irish. Sa totoo lang nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon dahil nalaman niyang si Aaron ang ama na ipinagbubuntis ni Ashley. Handa siyang panagutan si Ashley nang malaman niyang buntis ito dahil sa sandaling nakasama niya ito ay nagkaroon siya ng pagtingin sa kaibigan ni Irish. Ngunit nang malaman niyang si Aaron ang ama na ipinagbubuntis ng dalaga ay labis siyang nasaktan. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay dumiretso na lamang siya sa banyo. Nagubad siya ng mga saplot at nagpakasawa sa buhos ng tubig mula sa shower.